Magandang hapon, Batangas. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at ito po ang unang araw ng ating pong programang ang inyong Armed Forces. Kasama ko po ang aking po mga pinagmamalaking mga senior officers po ng AFP ngayon. Galing pa po sa Metro Manila, galing po sa Camp Aguinaldo at siya po ay dating Deputy Commander po ng Civil Relations Service. Walang iba kundi po si Colonel Rolando Hongco. Sir, magandang hapon po sa inyo and happy Saturday. Magandang hapon din, Jerry, sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, ano nga yung bagong designation nyo ngayon sa Camp Aguinaldo? Ako ay Chief ng Pension and Gratuity Management Center ng Armed Forces. In short, ito yung nagbibigay ng mga pensyon. Congratulations, sir. Pakilapit lang po ng kaunti, sir, yung ating microphone. Mga kaibigan, tayo po'y hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ang Group Commander po ng 740th Combat Group na naka-base po ngayon sa Fernando Air Base sa Lipa City ay kasama rin po natin si Colonel Arnel Villarreal. Magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon, Jerry. Bago ang lahat, bago ko batiin ang ating mga tagapakinig, nais ko munang batiin ang aming Wing Commander, si Brigadier General Romeo Pokis. At saka ang aming Brigade Commander, si Colonel Aurelio Baladad. Pag nakapasok mamaya ay makasama natin sa ating palatuntunan. Galing po yan direktamente sa Clark Air Base sa Pampanga, di ba, sir? Nasa Clark siya ngayon. At si Colonel Aurelio Baladad naman ay galing po sa San Pablo. San Pablo. Sapagkat malakas tayo doon sa San Pablo, sir. Pwede mo, sir, na i-text na makinig po sa ating programa ngayon. Ang frequency natin is 95.9 sa DWAL. Nais po nating pasalamatan po ang ating pong station director na si Father Noni Dolor sa pagbibigay po ng programa sa atin. Father, magandang hapon po sa inyo and thank you very much. At kay Ate Lita Bicol, na-miss ko na si Ate Lita sapagkat noong nag-ooperate pa ho ang DWAM station dito po sa Batangas, isa po ako sa mga anchors ng station na yon at ang aming station manager po ay si Ate Lita. So, Happy New Year, Ate Lita. Sa lahat ng sundalong inabot po ng aming malakas na signal, magandang hapon sa inyong lahat at sa ating mga sundalo galing po dyan sa 730th Combat Group. I don't know kung nakikinig po kayo si Knight, si Colonel Incognito, but sana nakikinig para mapakinggan niya ang bati ng ating Wing Commander at saka ng ating pong Brigade Commander sa 202 Brigade. Alam niyo, mga kaibigan, napakahalaga ho na tayo po ay magkaroon ng programa po sa radyo, especially dito po sa Batangas, sapagkat community services projects po sa lugar na yan. At matagal kayo dyan, sir. Ilang taon kayo, sir, sa 730th Combat Group, sir? Actually, Jerry, Group Commander ako ng 730 for 4 years. Kaya lang, kulang-kulang kami isang taon. Isang taon sa Paliko. Ako unang Commander ng 730 Combat Group na na-deploy sa Paliko. Ang area ko noon is 1st District ng Batangas at saka yung buong Cavite. Yan ang sinasakupan ng 730 Combat Group nung ako ang commander diyan. Oo. So, makikumusta lang kami, sir, sa 740 kung kumusta yung lugar mo rito? Sa ngayon ay nakikita naman natin talaga yung yung pagbabago. Kasi ngayon ang mga tao ay nakiki-cooperate sa atin, Kasama natin sa sabi nga natin nasa tao ang pagbabago hindi nasa military lang. Kailangan sama-sama tayo, lahat tayo nagtutulungan. Kasi yung dinidevelop natin dito yung cooperation between the military, the different stakeholders, different sectoral groups, pati na yung local government units natin. At yun ang ginawa natin. Kung makikita natin lahat ng activities natin dito, kasama yung civilian. Yung tulad yung projects natin sa paggagawa ng daan, kalsada, katulong natin yung community, yung mga barangay
POPLAs. Nung gumagawa tayo ng mga eskwelahan, katulong natin yung PTA. Kasi sabi ko nga, ang dinidevelop natin dito yung cooperation ng bawat isa dahil naniniwala tayo na kapag ang lahat ay may kooperasyon, ay may pagkakaintindihan, so may pagkakaunawaan, walang away-away. Alam mo, sir, yung ginagawa mo ngayon ay mas magiging relevant sa present AAP campaign sapagkat meron tayong IPSP, yung Internal Peace and Security Plan. At ito ay alam ni Sir dahil galing po sa Civil Relations Service na ang pinaka-overall objective nito ay makatulong natin yung lahat ng mga stakeholders, mag-participate sila dito sa solve or pag-address ng problema natin sa internal security problem natin. At pag sinabi natin na stakeholders dito ay kasama po dyan yung lokal na gobyerno, yung lahat ng mga national line agencies, government agencies at lahat ng mga pribadong mga sektor, mga non-government organization at maging tayo mga ordinary mga kabayan, di ba, sir? Kasama doon sa IPSP. Sapagkat nakikita natin na ang problema natin sa insurgency ay talagang dapat pagtulungan ng lahat ng ating mga Pilipino. Everybody's concerned. Oo. Doon nga sa pinaliwanag mo, sir, na anatomy of insurgency, hindi ko talaga makalimutan yan, sir. Yung anatomy of insurgency na yan, na nagsisimula yan, sir, i-correct mo lang kung tama yung pagkakaintindi ko, sir. Nagsisimula yan sa interplay ng gobyerno at saka ng tao. Na lahat yan nagsisimula kapag nagkaroon ng dysfunction sa governance. Kasi governance ay, pag nagkaroon ng dysfunction, nagpuproduce siya, sir, ng grievances, di ba, sir? At yung mga grievances na yon ay tungkol sa corruption, kulang ang serbisyo sa basic services natin, sa health natin, sir, trabaho, infrastructure, na ito, wala ito lahat sa military, sir. Totoo yan. O, yung mga grievances na ito, it's beyond the control of the AFP. Lahat yan bumabagsa sa governance. Governance nga, sir. At ang may pinakamalaking papel dito sa governance na ito ay ang lokal na gobyerno. Kaya nga dapat pagdating sa problema natin sa insurgency, dapat talaga ang lokal na gobyerno po ang siyang nasa frontliner, siya yung nangunguna dapat, di ba, sir? Ang AFP ay dapat siya ay support lang siya, nasa likuran lang. Actually, ang armed forces natin o ang armadong grupo natin, katulad kasama ang PNP dyan, kasi nasa saklawan na ng kaguluhan kumisan, ay ating mga batas. Sir. So, ang magpapa-implement yan sa pulis na. Ang armadong grupo naman, yan ang dapat harapin ng ating armed forces. Pwede bang paki-assist, sir, kung pwedeng i-tilt ng kaunti yung microphone at wala namang ino-on dyan na wala na. So, okay na, okay. So, ituloy ko lang, sir, yung anatomy para sabihin mo, sir, na hindi ka nag-fail ng pag-explain sa akin, sir. Yung grievances na yun ang tinitake advantage ngayon ng mga organizations na merong affiliation doon sa kabilang grupo. Ang tawag nyo dyan, sir, is precipitants, di ba, sir? At yung mga issue na yan, ang kanilang sasakyan ngayon, uudyukan yung iba't ibang mga sektor. At tayo naman sa government, kasama ang AAP dyan, meron tayong tinatawag ng mga retardants. Pwede na by words, pwede rin by deeds. Di ba, sir? Na kung kaya naman, ina-address natin at minsan pinapaliwanagan natin. But normally, ang pagkakapaliwanag ni sir is yung retardants na ito is mas maliit yung amount napuproduce natin kumpara doon sa amount na napuproduce ng mga precipitants natin. Yan, Jerry, kung hindi nare-recognize ng governance natin, ng local chief executive natin, na nagkukulang sila ng serbisyo. Sir. Lalaki yung precipitants. Kasi hindi siya ma-address ng tinatawag na retardants. Na ito yung action ng government, ng gobyerno, para sagutin yung mga hinaing ng bayan. Ito yung mga grievances. So dapat pala, sir, increase mo yung size ng mga retardants din natin para mag-equate doon sa precipitants. I-deliver mo yung dapat mong ibigay mo yung dapat na ibigay mong serbisyo. Yun yung retardants. Okay.
Kasi kung hindi, sir, Kung hindi, lalakas talaga yung precipitancy. will go beyond doon sa limit ng tolerance ng tao. Oo, kung hindi, yun, tuloy-tuloy yung grievances, yung hinaing nila, Oo. hanggang sa ito'y mapunta na sa armadong himagsikan. Oo. Pero ang problema ngayon, sir, yung pagkakapaliwanag mo, kapag ang isang laban, yung pakipaglaban, armadong pakipaglaban, ay walang ideology, ang tawag sa kanila banditry. Ang tama, sir. Rebellion, ano lang yan, insurrection, Insurrection. lawlessness, kung minsan, depende yan, sa purpose nila. Pero more or less, ano na rin yun, criminal na rin sila, sir. Criminal na yun, oo. Ngayon, ang tanong ngayon is, from among the ng mga nakikinig sa atin ngayon, merong gusto ba mag-embrace ng paniniwala ng komunismo? Sapagkat yung Russia ngayon ay na nila ng paniniwala ng komunismo. Ang China, tinapon na nila yan. So, ibig sabihin, kahit ako naniniwala ko na maging sa grupo, sir, ng CPP-NPA, maski yung mga armado natin dyan, maaaring may mga nag-aalangan din dyan. At lalo-lalo ng mga tao, sir. Kaya kung yan ang paningin natin, malayo na maging mag-succeed yung pakipaglaban ng New People's Army, ng Communist Party of the Philippines at saka ng National Democratic Front na magkaroon tayo ng isang gobyerno na ang sistema isang komunismo. Ngayon, kung yan ay imposible yan, so walang saysay ang kanilang pinapakipaglaban, sir. Yan ang lumalabas yan, Jerry, no? Apo, sir. Kasi sa isang demokratikong bansa, lahat ito ay labanan ng mga ideas. Apo. Yung ano ang mag-a-apply sa tao, ano ang tatanggapin ng tao, ano ang nababagay sa nature ng tao. Aha. Ito ay pinakita na sinubukan na ng Russia na i-adapt yung tinatawag na komunismo ng araw. Aha. Yung pagkapantay-pantay, yung hindi paniniwala sa Diyos. Kasi ang lahat ng bagay ay maipapaliwanag ng siyensya. Sinubukan ng Russia. Pero ano nangyari noong 1989? 'Di ba? Bumalik pa rin sila ngayon sa democratic process kasi hindi nga ito nababagay sa naturalismo ng tao na hindi pwede magkapantay-pantay talaga lahat. O, kahit na sa kulay na lang, sir, kahit na sa personalidad sa mukha ng tao, hindi pwede na lahat tayo, gwapo tayo, di ba, sir? Hindi na maaari na lahat tayo, sir, ay maputi. Maski yung height natin, sir, hindi naman talagang ginawa tayo ng Diyos na hindi tayo pare-pareho, sir. Dapat yun naman recognize kung mayroon po nakikinig na mga kapatid po tayo na nasa kabila. Ito yung dapat na ibukas ninyo ang inyong mga mata sa katotohanan ito. Na hindi maaari ho na ang buong tao ay magkaparpareho ang kanilang yung kinalalagyan po nila. Estado sa buhay. sir. Ang pinagkapare-pareho lang naman ng tao, Jerry, nung pinanganak lang lahat tayo hubad. Pagkatapos nun, wala na. Sir. Oo. So, ito yung gusto nating ulit-ulitin sapagkat napakahalaga ho ito sa ating IPSP ngayon na patuloy po natin na maipaliwanag ito sa iba't ibang mga sektor para ang ibang mga sektor ho ay siya pong tumulong sa pagpapaliwanag nito sa ating mga anong tawag doon? Yung napapariwara ng mga kapatid po natin. Naliligaw na landas. Naliligaw na landas ng mga kapatid po natin sa New People's Army sapagkat inyo po nang sigurong ibukas ang ating mga mata. Ang inyo po mga mata na kayo ay 42 years na nakipaglaban. At for 42 years na rin kayong patakbo dyan sa kabundukan. Baka ang tanda niya na ho. Sabihin natin hindi 42 years. Sabihin natin na mga 10 years. Pero nakakapagod ho yun sa 10 years. Na akala po ninyo, yung mga taong pinupuntahan nyo ay natutuwa sa inyo. Pero, Gumiginhawa. oo nga sir, pero pag talikod nila, sinasabi. minumura pala sila sir. Oo. Iyon lang naman ang dapat na pagtulong-tulungan ng lahat. So, walang pumapasok na mga investors. Takot nga at may mga area sa atin na magulo. Meron din dahil sa kaguluhan na ito, yung ating resources nagagamit natin dito imbes na sa kaunlaran. Kaya hindi ko maintindihan ito, Jerry, na bakit pa kailangan makipaglaban para umunlad at maging payapa tayo. Sir, kasama lang po natin ngayon si General Romeo Pokis, ang Wing Commander po ng 17th SPAO sa ating palatuntunan. At babati sa ating bagong programa at magpapasalamat din po sa ating pong
tumulong sa atin dito si Father Noni Dolora. Sir, magandang umaga po sa inyo, magandang hapon po sa inyo. Nawala si Sir, na putol anyway. So, sige, pwedeng tawagan muli si Sir, no? Tapos patawag natin sa 722-0461 at babati si Sir dito sa ating palatuntunan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang ang inyong Armed Forces. Kasama ko po si Colonel Rolando Honco at ang commander po ng 740th Combat Group, si Colonel Arnel Villarreal. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at inihanda ko lang yung bed natin dito para anytime pwede nating i-play anon. Yung bed ay dito natin, di ba? Diyan yung lalagay. Yan. And then play. Okay? Pwede ba yung Jerry dito? Tinatawagan. Yes, pwede naman, sir. Yan, ba ito? Tuloy-tuloy po kayo nakinig sa ating palatuntunan at ating pong in-establish po yung ating contact dito sa ating pong mga commanders sa AFP para maging kasama po sa ating palatuntunan. Si General Romeo Pokis at ang commander po ng 702 Brigade na naka-base po sa San Pablo, si Colonel Aurelio Baladada. Po sa inyong lahat at tayo po ay napapanood din po sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipas City at walang katapusang pagpapasalamat ho kay Father Noni Dolor at kay Ate Lita Bicol sa pagbibigay po ng oras sa amin dito po sa DWAL-FM at nais ko nga palang batiin po ang aking mga anak na nakikinig po ngayon sa ating palatuntunan, kay Ira. Galing po siya sa Botswana sa Africa. At kasama po sa mga delegate po ng LaSalle Taft na nag-compete para po sa international debate sa Botswana sa Africa. Congratulations, Ining. Kahit hindi kayo nanalo, proud pa rin siyempre ako. So mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan at sinasabi ko nga sir na talagang ang Pilipinas so ay isang napakayaman na bansa at kaya nga tayo tinatawag sir na Pearl of the Orient, di ba sir? Totoo yan. Tayo tinatawag na Pearl of the Orient, ang ibig sabihin parang perlas ang tingin sa atin. Perlas ng silanganan sa Pilipino. At hindi naman po pwedeng i-deny na tayo po'y perlas dito sapagkat pagtingin mo sa kanan nandiyan po yung yung Pacific Ocean, napakalaki niyan. At pag tumingin ka naman dito sa kaliwa sa western portion, yung China Sea, nandiyan sir yung oil natin, talagang grabing deposit po diyan. Mga kaibigan, makakasama po natin ngayon ang ating pong commanders 740. Si Senator Sia. Sir, magandang umaga, magandang hapon po sa inyo, sir. And welcome po sa ating palatuntunang ang inyong Armed Forces, sir. Magandang hapon, Jerry. Magandang hapon sa ating lahat. Si Brigadier General Romeo Poki, sir. Sir, kasama ko po si Colonel Rolando Honco, sir. At alam ko, sir, na excited din kayo na makapagbati po sa ating palatuntunan dahil kayo po ay matagal pong nagsilbing bilang commander po ng 730th Combat Group. 740. At saka ng 740. Kaya itong lugar na ito, alam ko, sir, na malapit po sa inyong puso, sir. Totoo yan, Jerry. Kaya nais ko sanang pasalamatan si Father Noni at saka yung Catholic Media Network sa pagbibigay nila ng pagkataon. Bigyan tayo ng radio program sa DWAL, ang pinakamalakas na radio station sa ating probinsya ng Batangas. Oo nga, sir. Galing ako ng Tagaytay noong bagong taon, sir. At nakikinig ako doon ng mga radio station. And accidentally ho, ay nabuksan ko po yung 95.9. And I found out na yung 95.9 na napakaganda po ng modulation ay galing pala ng Batangas, sir. At ito yung DWAL. Kaya from Tagaytay, sir, bigla po akong nakapunta rito ng Batangas just to inform yung mga kaibigan po natin dito sa station na napakalakas po nila sa Tagaytay City po, sir.
So, Totoo yan. Kaya nga marami sa ating mga kasamahan sa 730 Combat Group at saka sa 740 Combat Group ang patuloy na nakikinig sa ating radio station sa DWAL. yes, sir. Sir, baka gusto niyo na pong i-take advantage itong pagkakataon na ito na balitaan din po yung ating mga kabayan tungkol po sa mga programa niyo po sa 710 SPAW at kung mayroon po kayong gustong mga impormasyon na gusto niyo pong i-relay sa ating mga kabayan po dito, particularmente po sa ating mga sundalo, nasa inyo po sa pagkakataon, sir? Or kaya pagbati na rin po sa ating mga kabayan dito ng belated Happy New Year, sir? Okay, sa ating mga kababayan sa buong Batangas, nais ko pong batiin kayo ng Happy New Year mula po sa 710 Special Operations Wing. Sa ating duman pong mga kasundaluhan sa Batangas, lalong-lalo ng Philippine Air Force, Happy New Year din po. Ang 710 Special Operations Wing ay patuloy pong magsiservisyo, hindi lamang po sa Philippine Air Force, kundi sa buong probinsya ng Batangas. Marami po tayo naka-line up na programa dyan, lalo na ating civil military operations. Apo, sir. So, sir, ito po ay napakalaki yung pagkakataon na kayo po ay naging kaparte po ng opening ng ating palatuntunang ang inyong armed forces dito po sa Batangas. At ito pong palatuntunang ito ay mapanood din po sa Cable TV Channel 6 sa Lipa City every 8 to 9 p.m. sa Cable TV Channel 6 sa Lipa City. So, sir, maraming salamat sa inyo, sir, at good afternoon po. Maraming salamat din, Jerry, at good afternoon sa lahat nating mga tagapakinig sa DWAL. Maraming salamat. Salamat, sir. Mga kaibigan, niyo pong napakinggan ang Wing Commander ng 710th SPAW, Special Operations Wing, si Brigadier General Romeo Pokis, at siya po ay dati ring commander po ng 730th Combat Group at saka ng 740th Combat Group na dalawang combat units na naka-base dito po sa Batangas Province. Mga kaibigan, sinasabi po natin na ngayong pagpasok po ng 2011 ay talagang magiging mas relevante po ang ating AP, di ba, sir? Dahil dito sa IPSP. Yan, Jerry, gusto nating balikan yung topic ng IPSP. Nung papasok tayo kanina, Apo. nakita ko nakatatak doon sa labas ng radio station, Bayanihan. Aha. Yan ang pangalan ng ating Internal Peace and Security Plan. Bayanihan. Aha. Pagkat ito'y naangkop lamang sapagkat ang IPSP natin ay hindi lamang yung programa ng Armed Forces. Apa. Ang gumawa niyan ay lahat ng sektor ng Armed Forces. Colonel Balatad. Sir, pwede i-cut ko muna po kayo, sir. At nasa linya po si Colonel Arnel Aurelio Baladad. Pasensya na, sir. At alam mo naman, medyo nangangapa tayo dito sa console natin. But sa susunod, alam ko na itong i-operate. Parang aeroplano lang naman ito, eh. Sir, magandang hapon po sa inyo and welcome po sa ating bagong programa. Ang inyong armed forces dito po sa napakalakas na radio station sa Batangas, ang DWAL 95.9. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon sa iyo, Colonel Samudio, at magandang hapon din sa mga tagapakinig ng DWAL ng 95.9 FM. Opo, sir. Ang nagbigay po sa atin ng palatuntunan dito po ay si Father Noni Dolor at kasama ko rin po si Colonel Hongko po ngayon, Rolando Hongko po, ang dating Deputy Commander po ng Civil Relations Service. At ako'y nagpapasalamat, sir, na sa opening ng programa ho natin ay kayo po'y kabahagi ng ating programa. So, thank you very much, sir. Sir, baka pwede hong makahingi ng kaunting greetings galing po sa Brigade Commander ng Toto Brigade sa mga tao po natin dito sa Batangas, especially po sa mga mamayan na partner po ng Armed Forces of the Philippines. Unang-una, ang aking mensahe ay nagbibigay ako ng malaking congratulations sa mga nag-organize para magkaroon tayo ng salo-salo at samahan. At sa ating pagtutulungan ay magkaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan ng Batangas. Ang pagsasama ng armed forces at ng
Archbishop ng Father Dolor under ng Archbishop of Lipa City ay magandang mensahe para sa ating mga tagapakinig. Congratulations again. Thank you very much, sir. At kung kayo po ay gusto niyo pong i-take advantage yung pagkakataon nito, sir, na gusto niyo pong ibalita sa ating mga nakikinig dito kung ano yung mga programa natin sa Toto Brigade, nasa yung pagkakataon, sir? Okay. Maraming salamat. We will take advantage of that and we will organize kung yung ating mga mensahe para sa ating mga kababayan dyan sa Batangas. Maraming salamat po, sir. So, mga kaibigan niyo pong napakinggan ang Brigade Commander po ng Toto Brigade na nakabase po sa San Pablo, si Colonel Aurelio Baladad. Maraming salamat, sir. Okay, thank you rin. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Napakabilis ng oras po natin. Pero talagang, sir, ako ay nagpapasalamat sa inyo, sir, at kayo po ay tumakbo pa galing ng Metro Manila. Kahapon kasama ko, sir, sa Manila. Nasa opisina siya, nag-overtime. Sabi ko, sir, bubuksan natin yung programa natin sa Batangas. Baka pwede, sir, na maging kasama namin kayo. At yun nga. Alam mo naman, Jerry, basta para sa armed forces at sa bayan, parati tayong ready dyan. Kahit hindi na kayo CRS, sir, dito pa rin kayo, sir, ano? Okay, para trabaho natin yan Talagang malapit sa puso niyo, sir, yung trabaho sa Civil Relations Service, sir. Oo, tama yan, Jerry. Lahat naman dapat tayo ng mga kasundaluhan ay mabigyan ng pagkakataon na makipagpanayam ng ganito. Okay, mga kaibigan, mayroon din pala tayong text line dito. Kung gusto mo niyo pong mag-text sa amin o mag-participate, pwede po kayong tumawag 0908-169-3194. Mayroon ba tayong text dyan? Wala pa, no? Ay, meron dito. Okay dito Talagang high-tech itong radyo ito, sir. Ano? Hindi kagaya doon sa radyo natin, sir, na may nakalagay dito. Sabi, good PM. Dati po akong nag-apostolate sa Camp Aguinaldo. Sis Norma, salamat po at may program ang AFP. Maraming salamat, Maraming Sister salamat Norma. kay Sister Norma. Oo. Oo. Nakakatuwa naman Pwede dito ka sa... mag-text dito sa amin kung ano yung mga naobserbahan mo, yung mga concern. The military or the Nate po ako. Naorinahan na po siya, sir. Good. So, thank you very much, Ate Norma. Sa lahat pong nakikinig ngayon, kung gusto niyo pong maging kabahagi po ng ating palatuntunan, kayo po ay maaari pong mag-text sa 0908-169-3194. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. So, yung IPSP ho ay ito yung sinusulong po ng AFP ngayon sapagkat ang AFP ay naniniwala na mas mapapadali po natin ang pagbibigay po ng solusyon sa problema sa internal na seguridad ng ating bansa kung lahat po tayo magsasama-sama. Dahil ang ating pong ina-address po ngayon ay hindi na po mga armado actually, sir, di ba, sir? Hindi na. Hindi na armado. Ngayon ay mga legal na organizations. Ito yung problema kasi dito sa laban natin ngayon na yung kalaban natin sa 42 years na pakipagbakan nila, nag-evolve na rin sila na gawa nilang magdalawang muka na pwede sila ngayon ay armado. Pag nahuli mo ay isang miyembro na magsasaka, di ba, no? Ngayon, kung ganyan ang battleground, yun ang sitwasyon sa battleground, medyo hindi na kinakailangan ng military doon. Siguro kung may mga sightings lang at mag-responde yung military at kaya gusto natin mga karpentero dahil alam mo naman yung mga sundalo, kagaya ng mga sundalo ni Sir tulong-tulong tayo lahat dito sapagkat ang kapayapaan at kaunlaran na gusto nating isulong ay hindi lamang ito trabaho ng armed forces ng ating mga kapulisan. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Na kung gusto natin ng kapayapaan at kaunlaran na talagang yan ang natin, adhikain, tulong-tulong tayong lahat. Hindi pwede ang isang sektor lang dyan. Yan ang purpose ng ating bayanihan, ang ating internal security plan. At natutuwa tayo, sir, dahil yung title ng radio station natin is Bayanihan Broadcasting. Yes. Nakita ko sa labas kanina. So, eksaktong Radyo Bayanihan. Kaya Radyo Bayanihan. Tamang-tama yung
programa dito ng Armed Forces, yung IPSP, bayanihan. Parang may bahay na tayo rito sa Batangas. Mayroong text ulit dito, sir, galing kay Tita Mers, good PM po. Nakakatuwa po may bagong program na tulad nito. Sana po ay magtagal ang program na ito. Thanks po. Salamat. Si Tita Mers. Salamat kay Tita Mers. Kung may mga kasama tayong susuporta na katulad niyan, maaaring magtagal ang programang ito. So, ito ay mahalaga itong programang ito at sinasabi ko nga na walang katapusang pagpapasalamat po to kay Father Dolor at kay Ate Lita na binigyan tayo ng pagkakataon sapagkat ang problema natin sa insurgency hindi na po dapat armas ang ginagamit. Dapat Okay. ngayon ay impormasyon na. At itong programang ito ay napakahalaga nito sa ating campaign na pasukin yung puso ng ating mga kapatid na Naliligaw ng ng landas, sir. Oo. At yung isip nila mabago, sir, yung pananaw nila. Nawasa na ay malaman nila ang landas patungo sa landas na matuwid. Apo, sir. Kasi wala na talagang rason sila na mag-armas eh. Ang president natin is very popular. Tama. Overwhelming yung pagkakapili sa kanya bilang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. At yung kanyang mga programa ay tungo sa tuwid na landas, sir. So, wala na akong nakita pang rason para ipagpatuloy po nila ang kanilang armadong pakikibaka. Unless otherwise, gusto talaga nilang maging tuloy-tuloy maging bandido sapagkat maaring ang ilan sa kanila ay kumikita na rin sa pagiging armado dahil isipin mo nga naman na pag armado ka, pwede kang makakuha ng in the guise of revolutionary taxes pwede kang mangolekta ng ilang sako doon sa mga farmers natin. Yung mga contractors, pwede mong hininga ng 3%. Talagang pwede kang mangutong. But ang dapat na makita natin hanggat kailan dahil kita mo yung pinaka malaking tao ng NPA pinakapinuno si ano pangalan mo, sir? Joma? Hindi, si Bart, si Bart, si Terzo Alcantara. Yan po ay pinaka-head po yan ng armado ng New People's Army at matinik po talaga. Pero nakuha po ng military. So, maaari ngayon ay hindi pa kayo nahuhuli, pero hindi ho magtatagal at kayo rin po ay makakasama din po doon sa mga mahuhuli po ng ating armed forces sapagkat ang mga tao ho ay unti-unti silang naumulot sa katotohanan na pwede pala kaming mag-participate. At yung participation, hindi mo kinakailangan na ikaw yung manghuli. Pwede pala na ibigay mo lang yung informasyon, sir. Tsaka Jerry, yung karamihan ng ating mga tagumpay sa larangan na yan, ang informasyon galing na rin sa mga tao. Apo. Na sila nagbibigay ng informasyon yan. Kaya isang malaking katanungan, Jerry, papayag pa ba ang mamayang Pilipino na sa patuloy na pamamayagpag ng mga armadong grupo kung ang habol nila ay kapayapaan at kaunlaran? Dapat palagi ko napapanahon na lahat tayo ay mamili na, magsalita na kung ano ba talagang gusto natin. Apo. Sir, meron lang ditong text uli galing po kay Mario ng Kalaka. Good PM, sir. Congrats po at may programa na kayo dyan sa DWEL. Tuwing Sabado po ba yang nakakatuwa po makinig sa tama po mga sinasabi ninyo kung talagang maging bukas lang po ang isipan ng bawat Pilipino, magiging masaya at payapa ang ating bansa. Thanks po, Mari po ng Kalaka. Napakalakas natin sa Kalaka, no? Totoo yan. Galing ako niyang lugar na yan. Napakalakas po ng ating radio station. Thank you very much, Mario, ha? And I do hope na you will always participate in our radio program. And pag mag-time ka, pumunta ka rito at sumama ka dito sa aming barkadahan dito. At si Sir nga, galing pa ng Tama. Aguinaldo. Kasi kailangan din namin yung mga opinion ng ating mga mamamayan. Hindi lang tayo dito. Kaya kung Apo. pwede may pagkakataon sila, pwede natin silang isama rin sa ating Yes, sir. dito. Kasi mas maganda, sir, na ang nagsasalita yung sibilyan. Oo, sila mismo. Oho. Bigyan natin ng pagkakataon dito. Di ba? Para malaman natin ang saloobin nila. Mga suggestion nila na maaaring makarating din sa pandinig ng ating mga pamunuan. Opo, sir. Alam mo, sir, ganyan yung ginagawa ng mga kasundaluhan natin sa sa bundok. Yung ginagawa nilang face-to-face dialogue sa mga tao. Inaalam natin yung mga problema nila eh.
Pag nakakuha natin yung mga problema, kung kaya nilang solusyonan doon, ginagawa na kaagad natin. Kasi laging ang katwiran ng kabila, kaya madali silang mainganya o makuha ang loob sa ginagawa nilang dahil doon sa mga kahirapan niya. Sabi mo nga sir, good governance. Kung nakakalimutan sila doon sa itaas o sa kabundukan ng mga nakaupo sa atin sa gobyerno, yun naman ang pinuna ng mga sundalo natin. Kaya sinibilianize natin yung sundalo natin. Hindi sila umakyat sa bundok para maghanap ng NPA at makipaggera. Ang hinahanap nila ay yung problema para masolusyonan doon sa bundok. At nakita natin napaka-effective nun. Kasi ang mga tao ay talagang naniniwala kasi sa gawa ginagawa na sundalo natin kung makita nila may kailangan kumpunuhin sa bahay, may mga halmoser ang hagdan, ginagawa na kaagad nila yon. So nakita nila iba yung sundalo natin ngayon, talagang para sila sa kapakanan talaga ng mamamayan. So yan ang at saka nakita nila kasi ang mga tao sa bundok, sawa na rin yan doon sa mga kaguluhan na yan, yung nangyayari. Ayaw nila talaga yan. Pares din natin, ang kasandaluhan, ayaw natin na maging magulo Kaya naandyan tayo para sa kapayapaan. So, yun, sabi ko nga, sa ngayon, hindi na nila mahikayat. Kung makikita mo, talagang patuloy at pawala na ang NPA dito sa probinsya ng Batangas. Dahil alam na ng mga tao yung tungkol sa kabila kung ano ang talagang layunin niyan. Tama ka dyan, Nel. Ito nga ang natin dito na ang ating mga kasunduluhan ay naririyan na sa ganyang gawain. No? Yun, andyan yung ating kalayaan sa barangay program. Kung saan yung ating gumawa ang Armed Forces na isa pang unit na tinatawag ito yung National Development DESCOM, Support Command, na ang kanyang pakay ay puntahan ng bawat barangay sa Pilipinas na nangangailangan ng tulong sa infrastruktura katulad ng farm-to-market road, mga School buildings, kung kinakailangan, mga water system. Patubig, water system, yung kanilang mga tulay, kung kinakailangan, mga electrification. Ito ay sang-ayon sa pangangailangan ng barangay na ipapaabot sa ating mga kasunduluhan. Ito ay natutugunan naman Malaking bagay na ito at marami na itong nagawa na makabuluhan sa ating mga kanayunan. Marami na nakinabang dito actually sa ganitong ating mga proyekto. At yun ay nire-replika din ng mga kasundaluhan natin, yung mga territorial, yung mga nakadeploy dyan. Sa kanilang munting kakayanan ay talagang pinupuno